Hello mga Kalodi Wops! Welcome back to my YouTube channel. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah. So yun mga idol, no, medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-vlog kasi naging busy ako dito lately. Tapos ito yung first vlog ko for the year 2024. So ngayon, ang topic naman natin ngayon is isa-summarize ko lang ho lahat ng mga naging vlog ko kasi alam ko naman may mga iba sa inyo na hindi na ho or tinatamad na po kasing maghanap ng mga videos ko dito sa my YouTube channel ko. So isa-summarize lang natin and magbibigay ako ng tips kung paano kayo o anong magandang gawin kapag once, lalo na sa mga first timer na mag-apply dito sa Taiwan at kung paano kayo makapag-apply and ano yung mga gagawin nyo. So, yung i-share ko po sa inyo is based lang po to sa naging experience ko nung nag-apply pa ako pupunta dito sa Taiwan. So, para naman magkaroon ka ng idea or paano kayo makapagtrabaho dito sa Taiwan and paano yung, hindi naman masabi natin mabilis kasi depende yun sa mga company and agency na applyan nyo. Pero first, ituturo ko sa inyo or bibigyan ko ng tips kung paano mag-apply dito sa Taiwan. Kaya kung interested ka, watch this video until the end. So, unang gagawin natin mga idol, no? May mga agency kasi ngayon na hindi pa tumatanggap ng mga walk-in or ang ginagawa nila is more on Dropbox. So, kung interested kayo na mag-ano ng Dropbox, watch nyo yung video na to. Yan, i-click nyo na lang, ilalagay ko po yan sa description box para hindi na ho kayo mahirapan. Ngayon, kapag once na maayos na ho yung resume nyo, kasi meron ho, wala naman kasing format talaga pag nag-apply ka dito sa Taiwan. Pero I have a suggestion kung ano yung gagawin nyo sa resume nyo para makita kagad siya ng HR o recruitment staff na parang yung resume nyo is catchy siya. Yung mababasa agad yung mababasa agad yung qualification nyo kung qualified po ba kayo. Okay? So yun, panoorin nyo po yung video na yan. And also kapag once na nag-apply kayo sa mga agency, kasi ako nung dati nag-search ako sa YouTube, nag-search din ako sa Facebook kung paano pumunta sa ganitong agency, ano yung pag pumunta ka doon, ano ba yung mga ine-expect mo. So, ayan, panoorin nyo to. Ayan, marami yan. Kasi nga, walang gumagawa niyan dito ata sa YouTube. Kaya, ayan, ginawan ko na siya ng video para na po yan sa inyo. And also, pagdating naman po sa mga medical, for example, sa ano pa pala, sa ano yung mga isasagot nyo during interview, ayan, panoorin nyo po ito. Kasi marami ho akong tips na binibigay dyan. Lalo na kapag napunta kayo sa food company. Okay? Kasi para sa akin ha, pag may nagbukas na agency or nag-hiring sila na food company or food processing company, mas maganda kung dun muna kayo, no? Kasi una sa lahat, ang food company dito kasi dito sa Taiwan is una, walang layoff and then merong overtime. Unlike kasi sa mga electronics ngayon, nagle-layoff pa rin sila and mostly walang overtime. Kaya para sa akin, mas maganda ang food company kasi una sa lahat, magaan din yung trabaho. Magaan din talaga yung trabaho ng isang food company dito sa Taiwan kasi hindi naman siya gaya ng electronics na hindi siya essential. Unlike kasi sa pagkain, araw-araw kasi siyang ginagamit ng tao dito or kasi nag-e-export din sila sa ibang bansa. Kaya marami yung pa rin yung ano, yung ah, mga I mean, marami pa rin ang gawa sa food compare sa mga electronics. Kaya I suggest kapag once na may nagbukas na food processing sa mga agency, hiring under ganitong company, food processing company, i-grab nyo ho yun. Kasi una nga, madali ho ang trabaho. And may overtime. Yun ho, tsaka hindi nagle-lay off. Compare talaga sa iba. Kaya much better na piliin nyo muna yung company na yon. So, ayun, sa food company, yun po, I suggest yung mga sinagot ko during interview. And also, kapag once na nakapasa ka na sa interview, panoorin nyo naman po itong about sa preparation bago kayo mag-medical kasi yung iba kasi napapanood ko na vlog, hindi kasi siya detailed kaya parang useless lang din. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng separate or video ko na sarili based po dun sa ginawa ko, sa experience ko kung paano kami nag-medical before. Ayan, nagbigay din ako diyan ng tips kung
ano yung magagawin niyo before medical kasi mahirap. I suggest talaga kung mag-apply kayo dito sa Taiwan, make sure lang na before kayo mag-apply, magpaka-healthy na kayo, okay? Kasi expect na natin na kapag once na natanggap tayo or na-select tayo or na-hired tayo, dadaan tayo sa medical. Ang hirap naman kung kailan ka na nakapasa sa interview or na-hired ka na saka ka palang magpapaka-healthy. Siyempre nung nag-a-apply ka na, magpaka-healthy ka na, 'di ba? Para hindi naman ikaw maghabol or gahol sa oras para habulin yung time na para maging fit to work ka, no? Preparation na kumbaga, andun na yung nag-prepare ka before the medical happen kasi at least ano ka na, panatag yung loob mo na, magfi-fit to work ako nito. Kasi hangga't hindi ka na-fi-fit to work sa medical, medyo 50-50 pa yun. Eh, naku, yun na kasi yung pinaka-ano mo, yung kailangan mong ipanalo na laban before ka kasi kapag once na na-fit to work ka na, madali na lang yung susunod. At least hindi ka nakakabahan na baka hindi pa ako matanggap, 'no? Kung meron man, 50-50 na lang yun, 'di ba? May problem na yun sa requirements mo. Isa rin ho yun, kapag once na nag-ano kayo, kapag once na nag-apply kayo, make sure na complete requirements na po kayo. Kasi maraming nagko-comment dito sa YouTube channel ko na, "Kulang pa po kasi ako sa ganito, puwede po ba yun to follow?" Alam niyo, itigil niyo po 'yan. Make sure lang na complete requirements kayo bago mag-apply. Kasi una sa lahat, marami kasing tayong mga interested applicants na makapagtrabaho ng Taiwan. Yung iba, complete requirements tapos ikaw hindi. Hindi ka ipa-priority, okey? Hindi kagaya dati na kahit may kulang ka pa, ina-accept ka before yun. Kasi iilan pa lang naman ang nag-a-apply sa Taiwan, yung mga way back 2000, 2001, 2002, mga gano'n, matagal na yun. Pero ngayon kasi 'pag pumunta ka lalo ngayon January. Ito kasi yung time na nag-apply ako, last year. Ito yun, ito yun yung time na 'to. Kaya puro research ako sa YouTube, ano yung mga dapat gawin, pero bibihira lang ako nakakuha ng tips. Diyos ko, parang kaya nag-decide ako na mag-vlog na lang kasi nga para makatulong din sa ibang applicant. Ito na yung panahon na yun kaya medyo memorable sa'kin 'tong araw na 'to. Dito ako nag-start na mag-apply or mag-prepare para mag-apply papunta dito sa Taiwan. Eh, huwag niyong sayangin yung effort niyo. Pagpunta ko ng Malate, Manila, ang daming aplikante, Diyos ko, na dumating pa nga sa point na nawalan na ako ng pag-asa kasi tingnan mo, ang dami. Tas hindi 'di ba, talagang laban kong laban, digma kong digma kasi siyempre kung magpapatalo ka, well, Taiwan is not for you. Okay? 'Pag nawalan ka ng, pag-asa na panghinaan ka ng loob, well, Taiwan is not for you. Kaya mag-apply ka na lang sa iba. Okay? Para sa mga ano 'to, mga buo ang loob. Laban kung laban, huwag kang magpapatalo kasi nga madaming aplikante, maraming mandirigma gustong makapagtrabaho dito sa Taiwan. Kaya make sure lang na matibay tsaka makapal ang mukha mo, okay? So ayun, pagkatapos ng na complete requirements ka na, puwede ka na mag-apply. So yun, again, panoorin niyo muna yung mga vlog ko kung anong mga ginawa ko sa mga agency, ano yung mga qualification nila para mapaghandaan niyo. Kasi before pumunta ako hindi ko alam, ay kailangan po pala ng ganito. Sayang, 'di ba? Sayang na sayang. Sayang yung gasto, sayang yung panahon, sayang yung effort, sayang yung pagod, okey? Kaya ako na nag-ano nun, ako na nag-sacrifice nun. Kaya panoorin niyo 'yan para 'pag kayo naman ang nag-apply, hindi na kayo mahirapan or may idea na po kayo, okey? Pangalawa, next is after na makapasa kayo sa medical, yun madali na lang kasi yun. Pero pagdating kasi dito sa Taiwan is may medical pa, yung mismong pagdating kaya pero 'pag dito na kayo sa Taiwan, again, kasi may nagtatanong sa'kin, "Idol, dito ba sa Taiwan 'pag nag-medical ka, bumagsak ka, balik ka ba ng Pilipinas?" Hindi po, hindi po gano'n, okey? Hindi po sila nagpapabalik. Ang ginagawa kapag may bumagsak ka dito, for example sa dugo, magre-retake ka ulit ng medical, kinabukasan or that day, okey? May problema ka sa dugo, yun, um, retake ka ulit hanggang sa maging okey. Tapos may problema ka sa hearing, lalo sa food, kasi yung sa hearing, kapag na medyo mahina na kasi sa Pilipinas nung mga bumagsak sa hearing test, bagsak talaga sila sa medical, 'di ba? Ayun ako, ewan ko ba sa Pilipinas pera-pera or ewan ko bakit gano'n sila kaselan. Pero pagdating dito sa Taiwan, yung mga bumagsak sa hearing test, hindi naman sila pinauwi, meron lang silang ni-recommend na, magpa-hearing aid ka na, magpalagay ka ng ganyan. Pero
May kasama akong gano'n, 'di naman siya naglagay ng hearing aid. 'Di ba, sinabi lang, recommendation lang. Yung maano yung mata, yung malabo, eh, di mag-contact lens ho kayo, okey? Mag-contact lens kayo 'pag nag-medical para hindi ho tayo magkaproblema, okey? Yun, yung sa medical nga na sabi ko panoorin niyo yun kasi nagbibigay ako ng tips. Para sa inyo rin ho yun, okey? And then also 'pag, nandito na pala kayo sa Taiwan, yung before ang flight niyo, yung dadalhin niyo na pera, okey, na budget, magdedepende ho yun sa company kasi may mga company na libre lahat, may ibang company din na pagdating niyo dito is babayaran niyo agad yung dorm fee, okey? Kaya much better, ang pinaka-safe kasi, dati ang sa akin, convert siya into peso, ₱7,000 ta's kinonvert ko lang into NT, yun lang yung budget ko. Pero para safe, para safe, mas maganda pa rin na ₱10,000 ta's i-convert niyo sa NT. Yun yung gawin yung, um, budget niyo or allowance niyo pagpunta niyo dito sa Taiwan. Kasi nga sa amin kaya ako actually puwede nga sa'min ₱5,000 lang ta's convert mo into NT kasi nga libre sa amin. Pero magdedepende nga ho kasi yun sa company na mapupuntahan niyo. Meron kasi akong kakilala na nasa ibang company, like for example, Walsin. Hindi naman libre sa kanila ang dorm, pati yung kuryente, tubig. Kaya pagdating nila dito, siningil agad sila for dorm fee. Pero yung kuryente, tubig hindi pa. Yung dorm fee agad. So, 'di ba, naubusan sila agad ng budget. So, ah, naghiram pa sila sa ibang kakilala nila dito sa Taiwan. So, 'di ba? So, expect the unexpected or much better kung, maaga pa lang malaman niyo agad dun sa agency kung libre ba yung dorm. Libre ba yung pagkain or libre ba yung, tubig, kuryente. Mas maganda or mas mainam na alamin niyo muna. But hindi ho lahat kagaya kasi sa amin nung nandiyan pa kami sa Pilipinas, hindi sinasabi ng even agency hindi nila pa masyadong alam kung talagang, um, legit ba na, libre yung accommodation pagdating dito. Kasi minsan nababago ho kasi yun, okey? Kaya mismo sila, maskin sila hindi rin nila 100% sure. But, palagay natin 50-50 pero mas maganda pa rin na, expect the unexpected, 'no? Kasi 'pag sinabi ko sa inyo na magdala lang kayo kahit ₱5,000 i-convert niyo sa NT, ta's pagdating niyo pala dito is hindi pala, ah, sagot ni company ganito, ganito. So, sinong kawawa? Kayo pa rin ho, 'di ba? Hindi naman ho masyadong exaggerated ang 10,000 na allowance niyo. ₱10,000 hindi ho, I'm not talking about, Taiwan dollar. Pesos po ang pinag-uusapan natin. Mas maganda para safe po, safe. Kasi kung sobra naman, itabi niyo. Kayo pa rin naman ho makikinabang nun, 'di ba? Hindi naman siya masyadong exaggerated. Mas exaggerated 'pag sinabi ko mag-allowance kayo ng 15,000 to 20,000, yun grabe naman ang exaggerated yun. Mas maganda 10,000 ho. Mas maganda na ho yun, pero again, uulitin ko ho, hindi po yun, hindi tayo pare-parehas ng company. But 10,000 is good enough na po para, pang-allowance niyo. Kasi pagdating niyo dito, yung iba hindi pa magbibili ka pa ng gamit, alangan namang magdala ka ng sige magdala ka ng foam niyo dito sa airport, magdala kayo ng foam, sige. Kung kung makakapag-ano kayo, makakapagdala kayo niyan, maipasok yun sa maleta. Siyempre 'pag excess baggage na yan, magbabayad kayo ng another, isa pa rin yun kapag once na pa-flight niyo na tapos excess baggage, babayaran niyo po yun. Pero, mas maganda kasi kung may timbangan na kayo sa inyo, timbang niyo na. Kasi depende rin ho sa sa ng airline kung ilan um, yung maximum at saka minimum na kilos na dadalhin niyo. Yun, panoorin niyo 'tong video na 'to kapag once na na kayo, magpe-prepare na kayo ng gamit niyo, okey? So, if in case na may mga nakalimutan pa akong sabihin dito sa video na 'to, i-comment niyo lang para masabi ko, sa next vlog ko. And also kapag magtatanong kung magkano yung nagastos ko, ayan panoorin niyo 'to. From nag-apply ako hanggang sa makapunta ako dito sa may Taiwan, ito po yung kabuuhang gastos ko. Yan, panoorin niyo po yan, huwag niyong i-skip kasi from nag-apply ako, medical, yung sa PDOS, sa another medical, basta tapos sa mga pinamili ko. Kaya mas maganda mapanood niyo yan para paghandaan niyo talaga kung magkano yung budget talaga kapag once na apply kayo papunta dito sa Taiwan. So ayun, hopefully na nakatulong 'tong video na 'to, and don't forget to hit the subscribe, like, and share na rin 'tong video para magkaroon ng idea yung ibang kasama natin na nag-apply dito sa Taiwan.
Ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.